may bisita tayo. Looking back from last week, inutusan ng ating Panginoon sa Kristo yung mga apostol. He gave them specific instructions on what to do, where to go, and how they're going to deliver it. So yun yung tulo. And silent ang ating Lectio Divina last week kung ano ang susunod na gagawin ng mga alagad. And ang revelation dito ay ngayong umaga. Yung binasa ni Pastor, siyang ating lectionary reference for this morning. So, makikita natin dito mga kapatid na laging naghihintay ang Panginoon sa kanyang anak na bumalik. At sa kanyang paghihintay, palaging merong expectation. Yan. Ang ating pag-uusapan ngayong umaga ay pinamagatan po natin 2 our testimonies. Bring people to Christ. Ang ating patotoo ba, ang ating buhay ba ay nagdadala ng kaluluwa o ng mga tao sa kapaanan ng ating Panginoong Jesucristo. So may mga ilang bagay dito na malinaw na pinakita ng Panginoon sa inyong lingkod at sa kung ilalahad ngayong umaga. At ang aking pag-asa ay makita niyo rin po sana at maunawaan na ito pala lahat ang nais ng Panginoon sa kanyang matapat na alagad. So among those, yung una ay sa verse 30, after sending off yung kanyang mga apostles, ay hinihintay ito ng Panginoon na bumalik. Kaya sabi doon sa unang talata na ating binasa, hinintay ni Jesus yung mga sinugo niya na bumalik sa Kanya. So, dapat po nating tandaan mga kapatid na bilang mga alagad ng ating Diyos, mga apostol na tinatawag, hindi natin makakalimutan dapat na every time we follow the directives of our Lord Jesus Christ, nakahanda din dapat tayong bumalik sa Kanya. Ano po ang rason? Ayan po ang rason, Una is para magkulat. Because He is the boss. And He need every day ang ating ulat para makita niya kung ginawa pa talaga natin. Malaman niya na sinunod mo ba yung kanyang utos. Ganun din naman, para kapag nailahad mo na sa Kanya lang lahat ng iyong ginawa, marahil o maaring bibigyan ka na naman niya ng panibagong gawain. Sa ganito, umiinog yung buhay ng mga naunang apostol o mga naunang alagad. And I'm very sure, hindi ito binago ng Panginoon. It is the same pattern, it is the same format, and it is the same expectation for each believer during those time and even in our time today. So paano tayo naguulat sa ating Panginoon? Ito rin yung ginamit ng ating Diyos noong panahon na yon. Ang pagkakaiba lang, they physically felt and experienced the Lord Jesus Christ. Sa panahon natin ngayon, ang ginagamit ng Panginoon para makapag-report tayo sa Kanya ay pananalangin. Amen po ba tayo? So, sa pagpasok ng komperensyang ito, mga kapatid, wala nang binabanggit ang Diyos sa kanyang mga hinirang kung hindi bumalik kayo sa pananalangin. Nagkakagulo na, bumalik kayo sa inyong luhuran at kayo ay manalangin. And if we're going to be asked today, how is our prayer life? Walang ibang paraan na binigay sa atin ang ating Panginoon Kristo na pinakamadali para sa atin, walang gastos, walang masyadong effort, kundi luluhod ka lang, uupo ka lang ng tahimik at makikipag-ugnayan sa Kanya. Dito niya hinihintay ang Kanyang mga inutusan, ang bawat isa sa atin, kung paano natin isinagawa yung mga utos ng ating Panginoon. And that is why, if
one believer fails to kneel down in prayer, ibig sabihin, hindi siya nagre-report doon sa kanyang boss. Ibig sabihin, ayaw niya malaman yung pinagawa, yung resulta ng kanyang ginawa na iniutos sa kanya ng kanyang Panginoon. Isang pananalangin, isang bagay na hindi ka gagawa ng too much effort to do it. Amen po ba? Do not have to have a big sum of money for you to pray. Hindi mo kailangan palakas na malakas ang iyong mga katawan para lang makapanalangin. All you have to do is have a little of your time so that your boss can hear what you did after you have given the instructions. Pangalawa po, doon sa verse 31, makikita natin that we are serving a God who is very compassionate. Alam niya na napagod itong mga alagad. Alam niya na humarap ito sa paglakad, paglalakbay, marahil na naging pa sa bingit ng alanganin ng kanilang buhay. Because those time, during the apostles, yung 12, ay naroon pa yung mga sundalong Romano at nagkalat. You can just imagine, yung kanilang pinagdaanan. Just so they can fulfill what the Master told them to do. And after that, ito yung compassionate Jesus na meron tayo. This is the present God, the present Christ that we have. Kung babasahin niyo, babalikan yung 31. Ninais ng Panginoon Yesus na sila ay makapagpahinga. Kaya yung ginagawang pagpapahinga, yung ginagawang retreat ng mga iglesia, ng iba't ibang organization, is biblical din pala in its truest sense. Dahil plano rin ng Panginoon na kapag ka may inutos sa iyo at sa akin at nagawa natin ito, na kapag report tayo sa Kanya, we kneel down in prayer and report everything to our risen Christ, ang sasabihin niya, sige, narinig ko na lahat ng report ko, magpahinga ka muna. And there is no other place to rest. The best place to rest is with our Lord Jesus Christ. Amen po? Kaya, kung tayo inuutusan, kung tayo hinihintay ng Diyos sa pananalangin, pagkatapos nun, pagpapahingihin ka ng Panginoon. Why? So ito yung mga marahil na dahilan o hinahanap ng Panginoon. Yan, to recharge. Siyempre, alam niya, napagod ka. Mag-relax ka muna, anak. At ipe-prepare ko yung mga susunod kong dadalhin. Medyo chill ka lang muna, cool ka lang muna dyan, anak. At isusulat ko yung mga dapat mong gawin sa susunod na araw para hindi mo makalimutan. Yan, anak. So, to recharge, to gain strength for a new day to come. Kasi maglalakbay ka na naman dahil anak ka ng Panginoon, naniniwala ka sa Kanya, tumanggap ka sa Kanya ng pagpapala, tumanggap ka sa Kanya ng pangakaligtasan, sa Kanya mo rin kukunin ang lahat ng kailangan mo. Say amen if that is true to you as well. And of course, siyempre yung boss natin ay matalino. Kahit na alam niya ang plano mo, binalak mo, bago mo man niya maibigay ang lahat sa iyo, alam niya ang lahat ng iyon. But He needs to directly hear from you and me through the assessment. Tatanungin ka niya at habang pinapakinggan ka niya, ina-assess niya. Ginawa niya kaya talaga lahat ng gusto kong gawin niya. Pinapunta ko siya doon sa south. Bakit siya napunta sa north? Sabi ko, ito lang ang gawin. Kakaunti na nga, hindi pa tinapos.
So, importante rin sa ating Panginoon sa Kristo, mga kapatid, na alam natin na on each day, we are being assessed. Amin po ba? Tinitingnan niya kung sino yung talagang nagiging tapat. Tinitingnan niya kung sino yung walang pasubali na sumusunod sa Kanya. At nakialaman niya ang lahat ng ito doon sa resulta ng Kanyang gagawing assessment sa bawat isa sa atin. Sunod po. Sa verse 54, pumundag na po tayo, ano? Our testimony is our identity. Or, our identity is our testimony. Makikita natin doon, mga kapatid, na kapag ikaw ay tunay na sumusunod sa Panginoong Jesucristo, ang nakikita nila sa iyo ay hindi na ikaw. They always see the Christ living in you. Yun na yung identity mo. Yun na yung nagpapahayag na ikaw ay sa Diyos na nga. Through our deeds, yung pakikipagsalamuhan natin sa ating kapwa, na kahit hindi ka magbanghay o magbersikulo sa kanila, ang muda na ni ako Diyos. Siya na lang ang buhay mo. Kaya it reflects. Amen po ba tayo? Nakikita yan. Kaya nga kapag ka isang mananampalataya, alam mong mabunga siya, maalab, ano? At pumunta yan doon sa dati niyang pinupuntahan. Iba na ang reaksyon ng mga tao. Magtal na kayo, nadamanin ni Eric na aglalaan, ni Kitaran. Pareho lang natin noon. Tak-tak, kasda sino? Amen po ba? Hindi mo ba? Kasi, namatay na yung dating Eric. Namatay na yung dating Benjo. O sa dako doon, sa likod, namatay na yung dating Mercy. Kaya our identity is our testimony. Our testimony sa ating pananampalataya is our identity. Ito dapat ang palaging nakikita sa atin, saan man tayo idako ng Panginoon, saan man tayo makihalubilo, wala silang dapat ang nakikita na sa atin. Wala na yung dark shadow of our past, kung hindi yung bago at patuloy na binabago ng ating Diyos. Kung babasahin natin yung 54, ang sabi doon, meron silang kagalakan. Natuwa sila nung nakita na bumababa sila ng bangka kasama ang Panginoong Yesus. Ganun ba ang pakiramdam sa atin ng ating mga kaibigan, ng ating mga kilala, that every time they feel or every time na makabalita sa kanila na, pupunta yan kasi bang doon, nakagawin yung tropa sa lugar na yun. It invites excitement already. Bakit? Kasi nararamdaman nila na dala-dala mo din ang Panginoong Jesucristo. Ganito sana ang ating buhay, mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos. That every time na hinahayo tayo ng Panginoon, alam na agad kung pupuntahan natin that we bring Christ to them. That we bring joy. Na magagalak sila pag nandun tayo, hindi sila malulungkot. Namin mo ba? They feel already that sense of rejoicing. Kaya nga isang pinakagandang bagay na biyaya ng Panginoon sa kanyang mga nilikha ay ang umiti. Nag-isip kayo man ako. Hindi po ba? Huwag yung kakalimutan yan. Na oray, ado. Ipaklay tayo nga, sa Ilocano ng problema. Problema. Di ba? Siyempre, anak ka ng Diyos, siyempre, ihahayo ka niya. Huwag mo dalhin doon yung problema mo sa mundo. At isip ka mo. Dahil ang i-represent mo ay hindi yung dati mo, kung hindi yung bago. Nandiyan ba si Bioti?
Nandiyan ba si Brother Albert? Alberto pala, ano? Tama ba, Albert? Albert? Yeah, Alberto. Basta siya, si D.O.T. Humahanga ako sa kanyang isa sa kanyang napakagandang katangian ay napakahusay tumawa. Kasi sa tuwing titignan ko yung regular nilang inuupuan at napapansin ko na awal daw. Nagkita kami sumarulungan daw. Ibaga, pinyana. D.O.T. Ako'y awang kayo manan. Ang mumti, kanayon nga sunggat na. At isim na. Oo nga, gusto Hindi ba? Na kahit parang may gusto kang ibang marinig, mawawala. Maaayos agad yung sitwasyon at magiging maayos ang pag-uusap. So lahat ng ito ay dapat na nangyayari doon sa nag-declare na siya ay anak na ng Diyos. Amen po ba? Dapat ang identity mo ay wala na yung dati. Hindi na yan nasisilayan. Hindi na yan bumabalik-balik. Dahil kapag nababalik-balikan natin yung ating old nature, ibig sabihin, hindi nagkakaroon ng manifestation ang work ng Holy Spirit sa buhay ng bawat isa sa atin. Pang-apat po, ang mga gawa ni Jesus o ng mga alagad ang tanging sagot at lunas. Babasahin po natin, babalikan yung 55 and 56 mga kapatid. Makikita natin doon, napakahaba na ng pagdurusa ng bayan ng Israel. Ang dami na nilang tiniis. Ang tagal na nilang alipin sa kamay ng mga Ehipto, ng mga Romano. At nung nababalitaan nila ang ginagawa ng mga alagad kasama ang Panginoong Jesucristo, wala silang biniti, wala silang binalak kung hindi makadaupang palad itong Kristo. Wala silang iniisip na ang tanging pag-asa na lang nila para makawala sa pagkalipin ay marinig o masilayan ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ngayon yung yung babaeng napakatagal ng dinudugo. Hindi ba? Narinig niya na si Jesus ay andun sa area nila. And people are rushing in. Dahil si Naten ay katulad ng kanyang iniisip. Ay nanghihina na siya sa kanyang karamdaman. Ano yung design sa puso ng babae? Mahawakan ko lang ang laylayan ng kanyang damit. Gagaling ako. Makita ko lang yung mga UNYF. Makita ko lang yung mga WSS, yung mga UMN, yung mga mayaf nitong sinasabing Muñoz UNC. Mababago ang pananaw ko sa buhay. O, palakpakan natin ang Panginoon. Sa diwang ito, mga kapatid, walang ibang design, walang ibang iniisip na yung mga alipin ng panahon na yun, kundi kapag nandun sila, kapag narinig nila ang Panginoong Jesucristo kasama yung mga alagad na nagsasagawa ng mga iba't ibang himala, matitighaw ang pagkauhaw nila kung ano yung katotohanan. Ganito ba natin kinauuhawan ang pagtugon sa ministeryo ng ating Panginoon sa kanyang iglesia? Ganito ba nakikita ng bawat isa sa atin na ang pag-asa natin sa mundong ito ay wala ng iba kung hindi sundin ang ating Panginoong Jesucristo? Kung yung babae, wala na siyang pag-asa kundi mahawakan man lamang yung roba, sana po this is an encouragement to each one of us na yung maliit o malaking bagay na kaya natin gawin para makatugon tayo sa panawagan ng ating Panginoon ay gawin natin. Mag-igisayan natin ito nang walang pag-aalinlangan, nang walang isinasa isang tabi, kung hindi numaaramid ko atoy, lumainga. Kung magagawa ko yun,
Mapapapurihan ko ang aking Panginoon. Amen po? You can just imagine, kung ganun na ang ating pananampalataya. Hindi mo na kailangan mag-imbita pa ng magsasalita. Dahil pag narinig nila na parating ka, umay ka nun, di ba? At ayam tayo, di kakatwa tayo, tama pa tayo mo. Amen po ba? So, gano'n yung situation dito. Kaya ang gamit ng ibang nagsulat ay multitude. Kalipunan ng maraming tao. Gano'n lagi ang senaryo kapag yung mga alagad. Si Jesus ay dumadako sa ibang lugar. Hindi pa sila nakakarating, mga kapatid. Puno na yung lugar kung saan nila nabalitaan natutungo ang ating Panginoong Jesucristo. Next po. At bilang mga apostol, bilang mga alagad, bilang mga born again, bilang mga Christian, nawa ang buhay patutuan natin ay katulad din nung nangyayari dito sa ating pinag-uusapan ngayong umaga. When the community here that there is pagkilos ng United Methodist Church ng Muñoz, they know that God will be there. At kapag ang Panginoon ay nandoon, the multitude will gonna come. And po, and we have to be ready. We have to be really ready. Dahil kakailanganin tayo ng Panginoon upang matugunan yung ministeryo na yun. Next po. If our lives can only be like that, those who really surrender their life in Christ, more souls will be drawn to Jesus. Naniniwala po ba kayo? If only. Yun lang yung nagiging stumbling block doon. If only. So today, nawa, matanggal natin yung if only. At seryosohin natin ang pagkatawag sa atin ng ating Panginoong Jesus. Last Sunday, hindi pala ito yung isa palang preparation. Ang hamon sa atin kanina, sa ating simula, do our testimonies bring people to Christ? Dito ko po tatapusin yung ating mensahe ngayong umaga. Balikan po natin, pag-isipan natin maigi. Tunay ba na yung ating buhay, yung isinuko na nating buhay sa Panginoon, ay nagdadala na ba ng mga katulad dati nating naliligaw sa paanan ng ating Panginoon? Tunay nga ba na ang ating testimony sa ating community, to those who belong, ay nood dati ang muda nga kailangan nilang umayos. Ito man ating nagpupulitan nga kwa, Metodista. Sigurado kantada manin bago tayo mangan. Namin po ba? Nararamdaman, merong epekto. May nangyayari, hindi ka pa napupunta doon. Sa panghuli, po, nagkaroon ng malaking magnet. I'm sure nakaka-relate kayo lahat dito. Dahil, katulad kayo, bata pa ako, fascinated na ako sa magnet. Bakit dumidikit? Bakit napupuno ng lupa? At maraming bakit pa. Di po ba? Next na. So, katulad ng ating pinag-uusapan kanina, a Christian life, an apostolic life, can be
compare to one magnet. Na kapag ka tayo ay sinasabi natin mananampalataya, alam mo na na maraming pupuntang tao nang dahil sa iyo sa ating Panginoong Hesus Kristo. Katulad dito. Kapag nilapit mo siya, hihigupin niya, didikit. And it will goes on and on. Hanggang yung lahat na ng nakarinig, yung lahat na ng naranasan nila na ikaw nga ay tunay na anak ng Diyos, you will draw them to Christ. Amen po ba? Just like a magnet. Ganon po sana tayo, mga kapatid. Kaya nga dito sa ating binasa, ano po, maliwanag na hindi na kailangan magtawag ng maraming tao kapag ka pupunta doon ang Panginoon. People themselves, nagkakagulo, nag-uunahan, naghahanapan ng pwesto, malapit doon sa Panginoon, katulad ng babae, upang they can reach out and they will feel blessed because of the presence of the Lord. Ang isang nature ng magnet, ang dumidikit lang ay yung pwede sa kanya. Tama po ba? Meaning, there is a specific people, there is a specific soul that God already entitled for you to bring at His feet. At yun dapat ang nadi-discern natin as a church. Saan ba tayo pupunta? Sino ba itong mga tao na ito? At paano malululahati ang Diyos sa lahat ng gagawin natin para sa bagay na ito? Maliwanag po ang panawagan sa atin ng Panginoon sa pagtungo natin sa bagong komperensya. Let us be like those apostles. Let us be like a magnet that when they hear that we're going to minister on their abode, sa kanilang bahay, sa kanilang lugar, alam nila that they will bless. Alam nila that they will feel the comfort, the grace, and the peace that only a child of God can have. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin.